Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sama po natin sa ating mga panalangin ng layunin ng ating mga tagapagtangkilik. Bilang pasasalamat ni Ellen Perez, Kapitan Leslie Ocampo, Lorenzo Encene Javier and family, Nilo Entese Javier and family, Cherry Cruz and family, Richard Cruz, Raymer Canto, Xavier Bernardo, Princess Hernandez, Paulo and Akea Bernardo, Pio Miguel and Bea, Francine Cruz, Colin de Guia, Richie and Shirley de Guia, Lydia Abitong, Stella de la Puente and family, Mayor Willie and Elvi Kiat and family, Maxima Bagalor and family, Maxima Mempin, Priscilla and Lori De Leon, Kevin, Jenaline and Joanne Mempin, Mercy La Peña and family, Renz and Lovely, San Juan San Jose and family, Chapisa Cruz and family, Zenaida Caguntas, Pia Francisco, Ato and Evelyn Rivera and family, Rico and Ine Coronel and family, Tessie Bernardo and family, Joel and Tessa Baldo and family, Dolores Mariana and family, Aida Mendoza and family, Linda Leda and family, Feli Bunag and family. Para sa magang pagaling ni Dolores sa San Jose, Maria Lourdes Bernardo, Liz Flores, Rainier Canto, Edralyn Rogel, Elvira Coronel, Eddie Cruz, Aida Mendoza, at para sa karawan ni Rosalia Villanueva, James Eli Ezequiel Sarom. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ng mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Flaviana, Nanaake, Eliseo, San Jose, Crisanto, Rolando, Eulalia, Lutgarda, Ana, Chofila, Norma, Maria, Leticia, Rogelio, Separino, Romeo, Antonio, Olimpia, Nancy, Ricardo, Lamberto, Teresita, Joel, Carmelita, Bill, Jesse, Romero Sr., Crescenciano, Miguel, Seperiano, Alfredo, Gabriel, Romeo, Dionisio, Alfredo, Julieta, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid ating ginuguta ngayon, panasinisang puso, Manabiring Maria. Ganyan din po ating inaalala ngayon, San Antonio de Padua, mga aral at doktor ng simbahan. Amin ating makasal tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ako sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw nagdudulot ng tanong pagdamay at kasiyahan. Anak mong nakabayubay sa krus na banal ay nagbigay na kanyang ina upang maging ina naming tanan. Pagkalabang pakundangan sa inang mapagmahal, ang isang bayanan ay magalak na araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit na mga kaanib niyang isinilang, upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatuan sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila ay makikilala rin sa gitna ng madla. Sila ay kikilalaning anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon din ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, o poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng kanilang ginagawa. Pagkatapos ng pista sila ay umuwi. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pagkakalang isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, hinalap nila kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi na siya natagpuan. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig
sa kanya inamangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami na iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang panalitang ito. Siya umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay ito ay hiningat ang kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo po ang lahat. Ang lahat ng bagay na ito, hiningat ang kanyang ina sa kanyang puso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin mo din makatabi, magandang umaga sa iyo. Kumusta po kayo? Mahal, sinasabi ninyo, hindi na pala San Antonio, minmisa ni Father. Tunay nga po, ang pangunahing paggunita ngayon ay kamalmalang puso, kalilisang puso ni Maria. Kung niyo pong matatanda, ito'y palaging magkasunod. Sacred Heart at Immaculate Heart of Mary. Magkasunod yung palagi. Walang, ang tawag yan, eksaktong petsa, kundi palagi yung Biyernes na yon, magkasunod po mga na Mary. Ganon din po, sabihin natapat naman talaga, 13 ng Hunyo, ang paggunita kay San Antonio de Padua. Ilan taon na po kayo nagdiriwang kay San Antonio de Padua? Matagal na po siguro, ano po? Baka sabi, "Father, maliit pa kami." Kung ganon, ako yung nakatitya, kilala niyo na siya, di po ba? Last year yata, ako yata nagmisa sa inyo eh. Sabi ko, magre-review tayo kung sino San Antonio. Anyway, ang pinakabud ng kanyang buhay, siya ay isang mangaral. Mahusay mong magpaliwanag sa salita ng Diyos. Sabihin, salitang hinangaan siya. Kaya po sinakumbida sa iba't ibang lugar. At dahil dito, kinilala na kanyang katalino at karunungan ng inang simbahan. Mahal na puso ni Maria. Ang puso ni Maria ay puso na isang tao pa rin. Alam po natin na si Maria hindi naman Diyos, di po ba? Kaya normal din yung kanyang puso, hindi naman Diyos. Katulad ng bawat isa sa atin, pusong nagmamahal, pusong nagagalit, pusong sabihin natin isang malinis na puso, walang bahid kasalanan. Kaya siya ay Immaculate Heart of Mary. Kalisisang puso ni Maria. Kaya nga, dahil sa pangkaraniwang babae, sabihin natin, hindi niya ganap na naunawaan ang plano ng Diyos ay unti-unting binibigay sa libutan. Sa Ebanghelyo ngayon, kapatid, na ang banal na angkan ay pupunta sa Jerusalem taon-taon, pista ng Paskwa. Sa pangyayaring ito, sabihin natin, ito po religious activities na pangyayaring ito ay sabihin natin kakaiba sapagkat si Jesus ay napaiwan sa Jerusalem sa templo. Dahil marami, siguradong marami po yung namiesta doon. At nagsimulang maglakad sila pauwi, hindi napansin ng mga magulang na si Jesus ay nawawala. Namarating lang sa bahay nila, wala pala si Jesus, ang batang si Jesus. Hinanap sa kanyang kaibigan, mga kamag-anak, hindi matagpuan. Ano ginawa nila? Si Jose at si Maria, nagbalik sa Jerusalem. At batay na rin sa Ebanghelyo, 3 araw para natagpuan ulit. At sila natagpuan ay balisang-balisa sila. Nakaupo sa templo, nakikinig at sumasagot sa mga tanong ng mga tao roon. Kaya't na ang mga tao sa katalinuhan ng batang ito. Kaya nga't sabihin na natin na doon pa lamang pinamalas na Jesus ang kanyang katalinuhan, ang kaalaman sa kalooban ng Diyos. Kaya na dumating sila roon, napansin niyo po ba? Sabi ni Maria,
Sa pangkaraniwang usapan, salitang kanto pa sinasabi, di ba tayo nagagalit sa ating mga anak? Bakit mo naman ginawa yan? Nagpaiwan ka, hindi ka man sabi sa amin. Yan po ang salita ni Maria. Ano ang iyong ginawa? Bakit ka napaiwan dito? Mga kapatid, yan din kumisa ng katanungan natin sa Panginoon. Lord, bakit ako ganito? Iniwanan mo ako. Ako'y nag-iisa. Dumating sa aking buhay, maraming problema, maraming pagsubok. Ako'y para bagang binaksakan ng mundong ito. Kaya nga yung katanungan ni Maria, katanungan ba sa atin, pangkaraniwang tao, na hinahanap natin ang lunas sa lahat ng problema sa buhay, na akala natin ang lahat na mayroong katugunan sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang kapistahan ng Kalistis ng Puso ni Maria ay napakalaga sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng panahon upang pagnilayan ang paraan ng puso ni Maria. Malaya sa anumang kasalanan at sinusulong ng banal na Espiritu. Bilang isang pangkaraniwang babae, si Maria ay marami ring limitasyon. Alam naman po natin, kasi binanggit namin, si Maria hindi naman Diyos. Katulad natin, may kahinaan. Nagagalit siya, sigurado nagagalit siya, natutuwa. Wala lang siyang bahid dungis ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, si Maria ay ating ina, ating modelo. Sa kapistang ito, mga kapatid, binibigyan tayong pagkakataon na higit na pagnilayan ang puso ni Maria. Puso na marunong makinig, puso na marunong kumalinga sa kanyang angkan, puso na tunay nagmamahal. Sa ating buhay sa araw-araw, mga kapatid, kailan ba tayo dumulog kay Maria? Kailan ba tayo lumapit kay Maria? Marahil, mga kapatid, ay katulad ng ginagawa natin sa araw-araw. Lalapit tayo kay Maria kung wala tayong matakbuhan. Kung sabihin natin na siya ng panghuli, bakit hindi sana maging kaugilian na tayo dumulog sa mahal na Birheng Maria araw-araw. Hindi pag may problema, kundi sa lahat na sandali nating buhay. Si Maria nilalapitan natin, siyang ina ng Panginoon, ina ng sanlibutan. Patid po natin bilang isang pangkaraniwang ina, katulad ng mga nanay, hindi natin pababayaan, hindi ko kalilimutan. Hangad ni Maria na tayo ay masubaybay ng ganap, maakay ang mating natin ang piling ng kanyang anak ng ating Panginoon. Kaya tinanyan tayo ni Jesus at ni Maria na makiisa sa kanilang pagpapalitan ng pagmamahal. Nunod din kay Maria na turuan tayo na pagyamanin ang bawat misteryo ng kalooban ng Diyos. Tunay. Katulad ni nanay ni inang sa buhay na ito, mahal tayo ni Maria at ayaw niya, sino man sa atin ay mawalay sa piling ng kanyang anak. Tumayo po tayo. Idalangin sa Diyos na mapagmahal nating Ama sa pagsunod natin sa limbawa ni Maria. Sa tuwina, hanapin pa rin natin ang kanyang kalooban. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang simbahan, naway maipakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway umasa kay Maria, bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawaan ng loob. Katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, Ama. Diyos naming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak. Ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria, nilingnan sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo. Manalangin kayo mapatipagahin natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sabon sa niyang banal. Ama namin limikha, tanggapin mo ang aming mga alay na sa dambana. Gawin mong maging paghain ng katubusan dakila. Upang sa pag-ibig ni Maria ang biring ina ng sambayanan, kami maalab na makapamuhay at sa pagkaisa sa pagtubos sa tanan. Kami sa Kanya'y makipagtulungan. Pamagitan ni Kristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangitunay ng marapat ng aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, malabiring totoong mapalad. Piniling mag-ina ng iyong anak. Nisugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa Panginoon Espiritu Santo, ang Banalbing Maria, naging inang tunay na iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nito ng sanlibutan. Kaya kaysa naman siya puri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
paririto sa ngalan ng Panginoon. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa Espiritu, gayong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago yung pinagdisangkusan loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabos ang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan ng kanyang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa lahat ng kapatid ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay punitay, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin pangamatay at muling pagabuhay na iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, aming Papa, ni Dennis, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mga kapatid na himlay na maasang maling mabubuhay, kaya din maginugot ang iyong umaga. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ganyan din. Nag-anibersaryo ka ng kasal at may natayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na malabiring minin ng Diyos, San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at na mabanal, Panguna ni San Antonio de Padua, na namoy sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiyo na ang pagpupuri sa kararangal mo pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagpupuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Iyo po ang lahat. Mga kapatid, sa tagabi ng gagaling naus at turo, mabathalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw. Sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkaroon kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. O Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapay at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Alis, pecata Pacem, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Kristo ang tinapay ng buhay. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay. Dumadalangin sa tulong ni Maria, Ina at Biring Banal. Ang mabuting balita'y may palaganap sa tanan at ng Espiritu Santo ay lubos na manan sa libutan. Pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kinamahabagin Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.